Sinagot ng Malacanang ang panawagan ng mga negosyante at mga manggagawa kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng korupsyon. May nananawagan din na magbitiw sa pwesto ang Pangulo. Nagbabalik si Manan Enriquez. Mahiya naman kayo. Sa kanyang sona noong Hulyo pa, ibinulgar ni Pangulong Bongbong Marcos ang anomalya sa flood control projects. Pero hanggang ngayon, usad pagong pa rin daw ang investigasyon. Sa open letter ng business at labor leaders kay Pangulong Marcos, parang kontento na raw sa lookout bulletin sa halip na hold departure order laban sa mga posibleng sangkot. Sa halip din daw na transparent hearing, closed door ang ginawang investigasyon. Ang gusto nilang i-certify as urgent ang pagbibigay ng contempt power sa Independent Commission for Infrastructure. Pero sagot ng Malacanang, ang dami nang nangyari sa investigasyon mula noong Hulyo. Pero hindi raw pwede basta-basta maglabas ng hold departure order. Nandiyan na po yung mga freezing of assets na in-order ng AMLAC. Nandiyan na rin po ang mga pagsasampa ng kaso. Ang hold departure order, ang mag-i-issue po niyan ay korte. So dapat malaman po nila na lahat po ng ginagawa ngayon ng administrasyon at ng mga law enforcement agencies ay naaayon sa batas. Binigyang diin din ng Malacanang na kahit ang NBI wala namang contempt power pero nagagawa ng maayos ang trabaho nila. Unang-una po, ang NBI po ay isang investigative body pero wala silang contempt powers. Pero bakit sila nakakapag-imbestiga at nakakapag-file ng kaso? Meron o wala man contempt powers ang ICI, makikita po natin na sila naman po ay pinupuntahan ng mga pinapatawag nila. Marami po ang maaari magpasubpina. Kung hindi raw tumugon ang pinatatawag ng ICI, hindi na raw yun kasalanan ng body. Pwede na raw silang kasuhan kahit hindi narinig ang panig nila. Tinawag naman ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na isang pinakamalaking corruption scheme ang maanumalyang flood control projects. Dapat na raw bumaba sa pwesto ang Pangulo kung hindi ito kayang hawakan. Perhaps it is you that you should be ashamed of yourself, Mr. President. It is a failure of leadership at the very top. What our President is doing is shifting the blame to others to save himself. That, ladies and gentlemen, is called a weak leader. Wala pang pahayag ang Malacanang tungkol dyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.